Welcome back mga kababayan sa aming YouTube channel. Ngayon ay December 31 ng hapon at maaga kami pinalabas ng amo namin. Alas 2 pa lang, nag-uwi na. Kasi nga naman, magbabagong taon mamaya. At ganoon talaga sa company ng boss ko. Tuwing magbabagong taon ay maaga. Tuwing December 31, maaga kami pinapauwi. At wala namang problema kasi kahit pauwi naman ng maaga ay kumpleto pa rin naman yung bayad sa amin ng boss namin. Alam nyo naman, monthly ang sweldo dito, kaya buo pa rin yung monthly na sweldo namin. At ngayon na ipupunta ako ng Mato. Bibili ako ng red wine, saka magluluto kasi ako ng pansit. pansit na patsamba. Grabe kami, -5. Bili ako ng mga ilang makakain habang naghihintay ng New Year mamaya. Dito muna ako bibili ng bili muna ako dito ng red wine. Mga manok, chicken, parang hindi masarap. Ito yung binibili kong red wine kasi mura lang to. Ito lang bibiling ko dito, tapos nilipat ako mamaya dun sa kabilang convenience store, grocery. Ganitong magbabagong taon wala namang binibigay na pagkain si boss kasi nakapagbigay na siya nung bago magpasko. At ang susunod na bigay niya ng maraming pagkain ay next year, February, yung Solnal kung tawagin, parang Chinese New Year. Bukas wala kaming pasok, siyempre bagong taon. Tapos pagdating ng Biyernes papasok ulit. Tapos bakasyon ulit ng Sabado Linggo. Dito na tayo sa kabilang grocery. May mga bibilhin pa ako rito. Ang una kong bibilhin, syempre magpapansit. Alam nyo naman dito, hindi naman talaga makukompleto yung rekado ng pansit yung kahit ilan lang. Importante itong repolyo. Siyempre yung maliit lang ang bibili natin kasi konti lang naman yung lulutuin ko na pansit. Ito na lang, ang pinakamaliit, 1,181. Ang lalaki ng carrots. Kailangan din natin ng carrots. Yung pinakamaliit lang, ito lang kasi konti lang naman yung lulutuin ko. Tapos baboy, kaya manok, baboy na lang. At bibili rin ako nito yung parang coconut coconut flavor.
Yan ang presyo, 2,180 won. Masarap ito eh. Kailangan ko na ulit ng ng gatas. Bibili na ulit ako nito. Favorite. Veggie meal. Vegetable milk. Presyo niya ay 3,280 won. Mas mahal dito. Hindi na lang ako kasi pumunta doon sa malayo. Yan, layo kasi doon. Ang lamig ngayon masyado. At siya ay 950 mg. Yan. At ano pa ba ang bibilhin ko? Bibili ako ng manok para sulit ang kainan. Chicken. Ito na mga kabayan, ang bibilin ko at uuwi na ako. Ito may isang aabangan ako ditong grocery. Ayan Kiki Market. Ito na yung mga pinamili ko. Umpisahan ko na magluto ng pansit pachamba, manok, carrots, repolyo, baboy. Yan. Galing pa ito ng mga kabayan ng Pinas. Dala ko dito nung nagbakasyon ako. Medyo marami-rami din kung lulutuin ko tong pang pansit na to. Golden bihon. Kalahati lang mga kabayan lulutuin ko nito. Siyempre wag kakalimutan ng nor, chicken flavor. Nagahit ko ng carrots, nagahit ko ng sibuyas, nagdigtik ng bawang, nagahit ng repolyo, at ang bihon. Meron tayong, siyempre, silver swan, toyo, pamintang durog, saka karne ng baboy. Let's go! Mantika, sibuyas, bawang, pagpupula-pula na yung bawang sa sibuyas, lagay na baboy. Palambutin lang natin ng konti yung baboy. Ilalagay yung toyo. Tapos maya ilalagay ko na rin yung nor. Takpan lang muna natin ng mga 5 minutes. Pag malambot na ng konti yung baboy, lagyan na ng nor. Para paglasa na dun sa baboy yung nor. Tapos maya ng konti, lalagyan ko na ng toyo. At isunod na ang toyo, huwag naman masyadong marami kasi baka umalat. Pampakulay lang to. Ayan. Tapos takpan ulit ng mga 5 minutes. Malambot na yung baboy at lalagay ko na yung carrots saka ang repolyo. Tapos pag medyo malambot na itong mga gulay ay tatanggalin ko muna yung sabaw kasi yung sabaw doon natin papalambutin yung bihon. Halo-halo muna. Tinanggal ko muna yung mga gulay kasi dito ko sa sabaw papalambutin yung pansit bihon. Gaya na yan. Dito hinati-hati ko yung pansit bihon kasi maliit lang itong lutuan ko para magkasya. Tapos halo-halo lang ito mga kabayan hanggang sa lumambot yung bihon, hanggang sa maghiwalay. Tapos pag malambot na, naghiwalay na,
saka ko na ilalagay ulit yung mga gulay. Naghiwalay na. Kumapit na yung sabaw dun sa pansit at ilalagay ko na yung gulay. Saka yung karne. Ayan na. Tapos, panghuli na ay yung pamintang durog. Halo-halo. Pamintang durog. Luto na ang ating pansit na patsamba. Tara. Tagay na tayo. Paglilibangan ko habang naghihintay ng bagong taon dito sa South Korea. Siyempre red wine, yung binili kong fried chicken, red wine, saka yung niluto kong pansit. At siyempre kapag may pansit ay may tinapay. Yan. Habang nanonood ng pelikula. At kumusta na nga pala yung mga bagong dating dito sa South Korea na dito na nagpasko at bagong taon. Siyempre, first time yung hindi magbabagong taon at hindi magpapasko at bagong taon sa Pilipinas. Ayun. Nandiyan na talaga yung homesick. Pero kasama talaga yan sa buhay OFW. Kailangan natin magsikripisyo para sa ikagaganda ng buhay ng mga miyembro ng pamilya natin. Ganun talaga. Kapalit ng sakripisyo ay magandang buhay ng mga pamilya natin sa Pilipinas. Dito ay wala nang dito. Ito lang yung talaga yung ginagawa ko kapag naghihintay ng Pasko at bagong taon kasi kinabukasan ay wala namang pasok. Wala na dito, hindi na uso dito yung mga prutas sa lamesa, naglagay ng pera ng itlog, naglalagay ng pera sa bigas. Pero yung asawa ko gumagawa ng ganun sa Pilipinas. Siyempre dito, wala naman tayong pamilya dito sa South Korea. Siyempre nasa Pilipinas ang pamilya natin. Kaya ganito lang talaga.